Atin pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa most beloved Psalm, ang Psalm 23. So I invite you to open your Bible sa Psalm 23. Kaya niyo pong basahin ko sa Ingles ang buong chapter ng Psalm 23. It says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me, and Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami for the new mercy that we have received from You today. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ibinuksan Niyo po sa amin, kung saan maririnig namin ang Inyong mga salita, ang salita ng aming mabuting pastol, na siyang magbibigay ng comfort sa amin, magbibigay ng encouragement and even rebuke, Panginoon, kung kami ay naliligaw ng landas. Salamat, Panginoon, sa comfortable place that we have, kung saan we are and we are freely, Panginoon, to hear Your words. Nawa, O Diyos, ay mahabag Ka sa amin, tulungan Niyo po kami dahil kami ay may hina, kami ay may mga labi ng kasalanan na aming pinaglalabanan. Meron din pong marahil kapaguran ng aming mga katawan. Sana po, O Diyos, ay kami ay Inyong palakasin, spiritually and physically, as we listen to Your word. For we know, Panginoon, that this is really what we need. Your word ang kailangan namin, Panginoon. Kaya tulungan Niyo po kami. Alam namin, O Diyos, na sa aming ginagawa sa pagsamba, nakita namin kanina, hindi Ka nalulugod, O Diyos, sa pagsamba, Panginoon, na just outward appearance lamang. Ngunit ang puso namin ay malayo sa Inyo. Tulungan Niyo po kami, O Diyos, na ang puso namin ay malapit at masigla pagdating sa Inyong mga salita. Ngunit nakikita din po namin mula sa Inyong salita na hindi Ka lamang galit, Lord, sa mga worshipers na hindi sinasapuso ang Inyong mga sinasabi, kundi galit Ka din sa mga itinalaga Mong shepherds kung ano-ano na lang ang pinapakain sa Inyong sheep. O Lord, help me as I preach Your word. Help us, preachers of Your word, to faithfully teach and feed Your people with Your word. Tulungan Niyo po ang magdadala ng Inyong salita sa kanyang kahinaan. Ikaw po, Panginoon, ang kanyang patuloy na maging kalakasan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron kayong makitang isang lalaki na nakatayo sa tapat ng bahay nyo at nakakulay blue na uniform, merong tsapa, may nakasukbit na barel at posas, alam mo kung ano ang taong iyon at kung ano ang kanyang ginagawa. Na siya ay isang pulis at nalalaman mo ang kanyang ginagawa dahil kung anong meron siya sa kanyang katawan o kanyang hawak. Or kung merong isang taong pumunta sa bahay nyo para may ayusin at meron siyang martilyo, meron siyang lagare, meron siyang measuring tape, then alam mo na pumunta siya sa inyong bahay hindi para ayusin ang washing machine nyo o ang inyong laptop. Kung ano siya at kung ano ang kanyang ginagawa ay evident dahil sa kung ano ang kanyang hawak-hawak o dala-dala. Now, sa ating passage today, na sinabi ni David, your rod and your staff, they comfort me, ay ipapakita sa atin in a beautiful way kung sino ang ating Panginoon bilang ating pastol at ano ang kanyang ginagawa sa pamamagitan ng kung ano ang kanyang hawak o dala-dala.
and that is the rod and the staff. Now, during sa kanilang panahon, merong dalawang bagay. Ang daladala ng isang pastol, meron siyang dalang tungkod at pamalo. And these two are like the extensions of the arms of the shepherd. At itong dalawang bagay na ito ay nagpapakita ng concern at care ng isang pastol para sa kanyang tupa, as we shall see in detail. Now, David uses these two things, the rod and the staff, to show to us ang activity ng shepherd to comfort ang kanyang mga tupa. And again, to answer the question, what the divine shepherd provides, which the title of this sermon ay nakita natin, the divine shepherd provides nourishment, he provides rest, restoration, guidance, and protection. And now lastly, ang ating pag-aaralan ngayon, the divine shepherd provides comfort. Nagkakaloob ng kaaliwan ang ating mabuting pastol. And for our passage today, there are two headings I want us to consider. First, comfort from shepherd's rod, and lastly, comfort from shepherd's staff. So first of all, yung comfort o yung kaaliwan mula sa pamalo ng shepherd. Isa sa mga tools na tangan-tangan ng isang pastol sa kanyang pangangalaga sa mga tupa ay ang rod or yung pamalo. Itong rod na ito ay usually an oak club, about 2 feet ang haba. So isang pamalo na medyo may korteng bilog sa dulo na nababalot ng iron o bakal. Ito ay nakasukbit sa isang shepherd at ginagamit niya ito kung nasa panganib ang tupa dahil sa mababangis na hayop na aatake sa mga tupa, at maaari ding gamitin ito ng pastol bilang sandata kung merong magtangkang nakawin ang tupa. The shepherd's rod is not for the sheep but for the enemies of the sheep. Sabi din ng isang manunulat, it is yung rod, the shepherd's primary offensive weapon for protecting the flock from enemies, be they wild animals or human thieves. So, in 1 Samuel 17, kung maalala nyo doon, noong nagsabi si David na siya ay ang lalaban kay Goliath dahil takot yung mga Israelita kay Goliath, sinabi, nag-volunteer siya yung lalaban kay Goliath. Binanggit niya ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa leon at oso noong siya ay nagpapastol. And most likely, he's referring sa rod na ginamit niyang pang-strike sa lion o oso dahil siya ay isang pastol. Sinabi ni David doon in 1 Samuel 17:34, "But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and strike him and delivered it out of his mouth." But also, itong rod ay hindi lamang pang-proteksyon at panglaban para sa kalaban ng sheep, but also ginamit din ito bilang pangbilang o pang-number ng sheep. In Leviticus 27:32, let me read sa New King James. Sabi doon, "And concerning the tithe of the herd or the flock, or whatever passes under the rod, the tenth shall be holy to the Lord." So, ginagamit yung rod na pambilang, di ba? Sa i-offer sa Panginoon. So, kung pang 10 ka sa bilang, ikaw yung i-offer. Then the 10th, kung gumagamit kayo ng ESV, the word used ay staff. Kaya binanggit ko yung New King James kasi yung sa ESV, staff yung ginamit. But the proper translation should be rod. Dahil yung rod in Psalm 23 verse 4, in the original language, was also used in Leviticus 27 verse 3. The word shevet in the Hebrew. Yung
And here, yung rod ay ginagamit, no, hindi lang siya pang depensa, para siyang counting device. Parang extension siya ng kamay ng shepherd upang bilangin niya ang kanyang tupa, lalo na kung ipapasok niya ito sa kulungan. Kumbaga sa ating panahon, kung papasok ka sa isang building o opisina, they use a face detection or a QR code para mabilang yung papasok. Parang ganun yung rod. Ito yung paraan ng pastol of personal checking, kumbaga, yung lahat niyang tupa, kung kumpleto ba sila. And as one writer says, sabi niya, it is now become a symbol of loving possession. So kung kanina ginagamit yung rod for fight, no, parang there's aggression, but now dahil sa ibang gamit ng rod ay to count his own sheep, it becomes a symbol of loving possession. Kaya binibilang ng shepherd ang kanyang sheep dahil meron siyang malasakit sa kanyang mga tupa. Inaalam niya, baka merong nawawala. Pero kung walang pagmamahal yung pastol sa kanyang tupa, marahil hindi niya ito bilangin. Kung titignan niya yung tupa niya, siguro 100 naman sila. Okay na yan, ipasok na natin sa kulungan. Pero dahil ma-caring yung isang pastol, binibilang niya isa-isa kung meron bang nagkulang bago niya ito papasukin sa kanyang kulungan. Now, yung rod of shepherd, ay alam natin, ito ay simbolo. So, hindi lang naman, hindi natin pinag-aaralan dito about weaponry of the sheep, but shepherd, but ito ay simbolo lamang kung paano ginagawa ng Diyos ang pangangalaga niya sa atin. Ano ba ito para sa atin bilang mga tupa ng Diyos? Ano ang spiritual na implications nito? Paano ito nagdudulot sa atin ng comfort? Now first, the rod signifies God's defense for His sheep that brings comfort. So bilang ang Diyos ang ating pastol, tayo ay dedepensahan at bibigyan ng proteksyon. The shepherd's rod of defense will be with us. Diba? Bakit ba tayo kailangang depensahan ng Diyos? Dahil napakadaming kaaway ng ating kaluluwa. Andyan ang masamang takbo ng sanlibutan ito na nais tayong itungo sa pagsuway sa Diyos. Nandyan ang dyablo na dinescribe ng Bible na parang isang leon na naghahanap ng masasakmal. Nariyan din ang kasalanan na kung sa ating sarili lamang at magiging defenseless tayo ay madali tayong madaig. Yung kabigatan ng buhay at mga paghihirap sa buhay, pwede itong makapagbagsak sa atin. As it were na magpapahina ng ating pananampalataya sa ating mabuting pastol. Papasok ang unbelief at pagdududa natin sa kanyang pangangalaga. Those are enemies that constantly harass us in this life and we encounter every day. But ang magandang balita para sa atin, dahil tupa tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating pastol. For He Himself will defend us and protect us. He will protect us from our enemies. Now, paano exactly ito ginagawa ng Panginoon to defend us by His rod that brings comfort? Well, the answer principally ay sa pamamagitan ng kanyang salita. The Word of God is the rod of defense that the Lord has given to us. Kung tayo ay being attacked by this world and Satan with their lies, kailangan natin ng salita ng Diyos para madefensahan tayo. Kung tayo ay bombarded ng temptations, we need the Word of God para maproteksyonan tayo upang hindi tayo basta-basta mahulog sa temptations. Sinabi sa Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Hindi ba yan ang ginagawa
ating mabuting pastol na si Jesus, yung binasa kanina ng ating kapatid, nung siya ay tinukso ng dyablo, sa bawat bitaw ng kasinungalingan ni Satan, ay kumbaga inaatake niya din ng ating Panginoong Jesus. Ito ng kanyang salita. Kino-confront niya ito ng kanyang salita. He always repeatedly said, "It is written, it is written." Kaya we fight the promises of Satan and sin with the superior promises of God from His words. We fight the promises of Satan and the allurement of Satan with the superior promises of God from His words. That's why, mga kapatid, napaka-importante ang regular and consistent na pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lang basta basahin natin, kundi binubulay-bulay natin at ipinapanalangin natin na maisabuhay natin yung mga katotohanan na nababasa natin mula sa kanyang salita. At kung maaari, kabisaduhin natin. Dahil ito ang panangga natin laban sa kasinungalingan, laban sa temptations. Let's do what the psalmist says, "I have stored up your word in my heart, that I may not sin against you." Kaya't ang tanong sa atin, nag-iimpok ka ba ng salita ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong puso? Tinatandaan mo ba ito at isinasabuhay? Ginagamit mo ba ang pananggang binigay sa iyo ng Diyos? Walang iba kundi ang kanyang salita. And so, brethren, don't allow yourself to face the world. Don't allow yourself to face sin and Satan defenseless. Because you're not going to win. You need the sword of the Spirit, the rod of Christ, which is His Word. Ganon din ang panlaban natin sa pagdududa at unbelief. Paano tayo mapoproteksyonan sa pagdududa at unbelief? We need the Word of God na magpapalakas sa ating puso kung tayo ay nanghihina dahil marahil ng mabigat ng pangyayari sa ating buhay. Sinabi ng Psalm 119 verse 50, "This is my comfort in my affliction, that your promise gives me life." Your word gives me life. Ang pangako ng Diyos that we can see sa kanyang mga salita, it gives life and comfort. Kung meron kang kabigatan, meron kang suliranin, you felt discouragement overwhelm you, at parang naliligaw ka ng landas, ang solusyon ay hindi lumayo sa salita ng Diyos o hindi mag-meditate ng salita ng Diyos. Hindi yun ang solusyon. Minsan, naririnig ko yung ibang Christian, sasabihin nila, discourage ako, magpapakalayo muna ako. Hahanapin ko muna sarili ko. Mag-ingat ka, baka iba mahanap mo. Satan loves to play in a troubled heart. Satan loves to play in uncontented heart. Bagkus bumalik ka sa salita ng Diyos. Go back to God in prayer and go back reading His words. Go to a place where you can hear shepherd's words being preached faithfully that will cause your life to be strengthened, comforted, protected against your spiritual enemies. And what a comfort it is, hindi ba? Na hindi tayo pinabayaan ng ating pastol. Nandyan yung kanyang rod to defend us and protect us. But secondly, the rod signifies that God numbered or knew His people. In other words,
Bilang ng Diyos ang kanyang mga tupa. Alam ng Diyos at kilala niya sila isa-isa. In John 10:14, sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. What a comfort that is, brethren! Alam ng Diyos kung nasan ka. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon mo. Alam niya ang iyong ginagawa. He is aware of your wandering. He is also aware if you are walking in the path of righteousness. Kung ikaw ay naliligaw ng landas, hahanapin ka ng iyong pastol. At ikaw ay ibabalik sa tama mong kalagyan. That's the picture na makikita natin. Remember yung parable of the lost sheep? Binilang niya, 99 lang yung sheep niya. Kulang ng isa. Yun pala, naliligaw, is lost. And what the shepherds did? What's the shepherds did? Hayaan mo na lang, isa lang naman yan eh. No, hinanap niya ang isang tupang naliligaw. At nung hinanap niya, that's the picture na yung picture na nakita natin, di ba? He embraced the sheep and put the sheep on his back. Nag-rejoice siya. Ang tunay na pastol ay merong malasakit sa kanyang bawat tupa, each sheep. How much more our divine shepherd? God knows each one of his sheep by name. Hindi lang ang Diyos kilala na may grupo siya ng tupa sa balubad first, na parang general lang yung pagkakaalam niya. No, He knows exactly each one of us. Each sheep in this church. Parang katulad ng sinabi ng lyrics ng isang hymn. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. Even the minute detail ng ating buhay, alam ng Diyos. He knows what's our struggle, what we are going through, and He cares for us, for we are His sheep. He will not abandon us, His sheep, and will always watch over us, katulad ng pagbabantay ng ating mabuting pastol sa kanyang tupa. And so with God to us, bilang mga mananampalataya. Meron kang pinagdadaanan ngayon na sinasarili mo lang. Hindi alam ng iba, hindi mo kaya o kaya naman hindi mo kayang maibahagi sa iba. Dahil iniisip mo, hindi naman ako maintindihan ng iba eh. But merong isang nakakakita ng lahat. Merong isang nariyan handang tumulong sa iyong pangangailangan. Walang iba kundi ang iyong mabuting pastol. Dahil kilala niya ikaw. Sa kanya ka lumapit, for He cares. He cares for you if you are His sheep. And so, that's what signifies the rod. It signifies defense para sa kanyang mga tupa. And it signifies numbering of the sheep. It signifies a loving possession na tayo ay kilala ng ating pastol. He knows us by name. What a great blessing, di ba? Nakilala natin ang Diyos. Pero alam niyo ang mas greater blessing? Nakilala ako ng Diyos. Kilala niya tayo at inaangkin niya tayong sa Kanya. What a comfort that is na meron tayong pastol that will defend us and know us. Then that leads us sa ating last heading, yung pangalawa, comfort from shepherd's staff. Now, sa kanilang panahon, ang tools ng isang shepherd ay hindi lamang rod, but also there's a staff
or tungkod. Itong staff ay medyo mahaba kesa sa rod, and madalas na meron itong parang hook sa dulo na ginagamit ng shepherd kung ang tupa ay napupunta sa panganib, kung medyo lumilihis ng nilalakaran yung sheep, ito ay yung ginagamit ng pastol para maibalik siya. O kaya naman, kung nasa panganib yung buhay ng isang tupa, halimbawa siya ay nahulog sa bangin or putik, ang tungkod ang ginagamit ng pastol na iuhook ng shepherd ang leeg ng pastol o kaya yung kanyang hita para maalis siya sa kanyang delikadong kalagayan. As one scholar says, the staff was used to direct, to round up the sheep and pull them in. The shepherd's staff is not for defending the flock from external threats, but for caring for the sheep as he leads them daily in search of food, drink, tranquility, and rest. Again, sinabi naman ni Philip Keller na isang believer na naging pastol, siya'y dating pastol ng tupa. He said, in a sense, the staff, more than any other item of his personal equipment, identifies the shepherd as a shepherd. No one in any other profession carries a shepherd's staff. It is uniquely an instrument used for care and management of sheep, and only sheep. It will not do for cattle, horses, or hogs. It is designed and shaped and adapted especially to the needs of the sheep. So again, anong kahulugan nito? Anong spiritual na implications for us bilang mga mananampalataya under the care of our good shepherd? Now, first, the staff signifies God's correction for His sheep. Katulad ng ng ating napag-aralan, katulad ng isang tupa, di ba? Prone tayo to wander, go astray. Ganon din tayo bilang mga tao ng Diyos. Malapit tayong pumunta sa maling daan, imbis na sa daan ng katuwiran, malapit tayong gumawa ng maling desisyon, lumakad sa maling daan, imbis na sa tama ang ating puntahan ay pumupunta tayo sa mali. We drift away at tayo ay naliligaw ng landas. Minsan nga hindi natin alam na naliligaw na pala tayo Ganun tayo ka susceptible na maligaw. Mali na pala yung desisyon natin, di pala yun ang kalooban ng Diyos ang ating nilalakaran. Ngunit kung tupa ka ng Diyos, anong ginagawa niya? Itatama tayo ng Diyos. Didisiplinahin tayo ng Diyos para matama tayo. Minsan gagamit ang Diyos ng mabibigat na sitwasyon sa ating buhay para makita natin ang ating pagkakamali at manumbalik tayo sa kanyang kalooban. Now, hindi ko sinasabi na kung meron kang mahirap na sitwasyon ngayon o painful providence, ngayon ay dinidisiplina ka na ng Diyos. Pero i-examine natin. Kapag merong mabigat tayong dinaranas, sinusubok ba ako ng Panginoon o baka nais ng Diyos na magising ako sa pagkakamali at magsisi sa aking kasalanan at manumbalik sa Kanya? Now, tandaan natin na dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi para tayo ay basta lang pahirapan. Bagkos maitama tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ang ating pastol, hindi ba yan ang sinabi sa Hebrews 12:13? Have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. And in verse 10, sinabi doon, for they, yung ating earthly fathers, disciplined us for a short time, as it seemed best to them. But He, our Heavenly Father, disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems
painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. In other words, tinatama tayo ng Diyos through discipline dahil mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, ayaw niya tayo magdaos-dos sa pagkakamali at mapahamak. It is for our good when God disciplines us. Ganun din naman, di ba, sa mga matitinong magulang. Hindi sila namamalo ng kung basta-basta lang. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang because they care for us. And ganun din sa ating Diyos Ama, it is for our good. When God disciplines us. At kung maranasan natin ang palo ng Diyos sa ating buhay, nawa, tignan natin ito na hindi parang sobrang pahirap naman. O kaya naman, baliwalain lang natin dahil, lilipas din ang pagpapalo ng Diyos, lilipas din yung painful situation ko that God uses to discipline me. No. Bagkus, magpasakop tayo, i-examine natin ang ating nagawang kamalian at manumbalik tayo sa kalooban ng Diyos. Marahil iniisip nyo, paano naging comfort itong pagdidisiplina ng Diyos? Comfort ito dahil kung dinidisiplina ka ng Diyos, it means you are a son and daughter of God. Yan yung sinabi sa Hebrews 12, for the Lord disciplined the one He loves and chastises every son whom He receives. There is a comfort. Dahil tinatama ka ng Panginoon, it means He loves you and He cares for you. Sinabi ni Ian Hamilton, the heavenly shepherd loves his sheep so much that he refuses to indulge them or leave them to wander aimlessly from him. Rather, he promises, if need be, to discipline his sheep for their good. True love is always willing to take decisive action to secure the good of the object of its love. When the Lord humbles His people, it is always for our profit. His disciplines may well be painful, but they have a glorious goal that we may be partakers of His holiness. But also, tinatama din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. We experience the shepherd's staff of correction through His word. Sinabi sa 2 Timothy 3:16, all the scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating private devotion at pakikinig ng preaching tuwing linggo, ay ginagamit ito ng Diyos para maitama tayo, para makita natin kung meron ba tayong dapat baguhin sa ating pangungugali, sa ating mga pananaw sa buhay. Kung meron tayong tinatagong pagsuway at kasalanan, the Word of God by the Holy Spirit will convict us of our sins para makorek tayo. Ganun din ang rebuke ng kapatiran. Ay ginagamit ito ng Panginoon para maitama tayo. Kaya kung ma-rebuke tayo, di ba? O kaya mapagsabihan tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon, dahil siguro may nakikita silang hindi angkop na ginagawa natin bilang believer, huwag tayo agad mag-retaliate. Huwag natin agad kontrahin yung rebuke sa atin. Bagkus isipin natin muna. Examine natin yung sinasabi sa atin dahil marahil ginagamit din yan ng Panginoon para makita natin ang ating pagkakamali na hindi natin nakikita sa ating sarili. Diba that's what God did kay David nung siya ay nagkasala? Sinong ginamit ng Diyos? Si Prophet Nathan para makita ni David ang kanyang pagkakasala at matuwid siya. It says in Proverbs, better is open rebuke than hidden love.
Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. Mga kapatid, kung tayo ay naliligaw ng landas, hindi sinasabi ng ating mabuting pastol, di ba? Yan na naman itong pasuway kong tupang ito. There he goes! Then papaluin tayo with the rod of punishment. No! Yung attitude ng pagdeal sa atin ng ating pastol, always gently but firmly. Always in love. Always in care, as Matthew 12:18 pictures also, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench. Kung tayo ay mahina at naliligaw ng landas, his attitude is always, how can I help my sheep? Paano ko matutugunan ang kanyang pangangailangan to comfort him? The picture is gently, inaakay tayo pabalik ng ating pastol using his staff of comfort. At kung tayo ay bagsak na bagsak, ay bubuhatin tayo pabalik sa fold, sa dapat nating kalagyan. God may have to discipline us, but He always does it in tender, loving care. Naranasan niyo na ba yun? Nung panahon na ikaw ay down na down or marahil lumalayo sa Panginoon, dinil ka pa din ng Diyos with His kindness. Dinil ka pa rin ng Diyos with patience. Hindi ka basta hinayaan ng Diyos na magdaos-dos sa pagkakamali, because He lifted you up and encouraged you through His words, and even used other people hanggang unti-unti kang makabalik sa Kanyang kalooban. That's how gentle and loving ang pagdeal ng mabuting pastol sa kanyang may hinang tupang katulad natin. The staff also signifies God's guidance. Christ's staff guides us to a proper path. At ginawa niya ito principally sa pamamagitan ng kanyang salita. The Word of God is our guide. It is the rule of our faith and practice. Without His staff, the Word of God, we can easily go astray. And so, ang salita ni Jesus, ang Bible ay gabay natin. It is infallible and sufficient guide. Wala itong mali at sufisyente itong magagabay sa atin sa daan ng katuwiran. In it, the treasures of knowledge and wisdom, katulad ng ating napag-aralan, it is the source of true knowledge of God. It is the source of knowledge that leads to salvation. Kung ang tanong mo ay paano ako maligtas sa aking kasalanan, paano ko ba makilala si Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas, malinaw na ipapakita sa iyo ng Bible. Kahit hindi mo kailangan ang someone na magturo sa iyo. 'Di ba? Yun yung dating pandaya sa amin eh. Nung iba, huwag kang mababasa ng Bible, mababaliw ka. Kahit hindi mo kailangan ng someone na magtuturo sa iyo, kung ang tanong mo ay may kinalaman sa kaligtasan, plain and simple, the Word of God will answer you. The Word of God is the source of wisdom. The Bible also is the source of encouragement that brings comfort to God's people. You will never go wrong when you listen and obey the infallible guide, the Word of God. Diba? Kahit doon sa pinag-aaralan natin patungkol sa worship, we will never go wrong. Kung ang ating basihan ay ang infallible guide, ang salita ng Diyos. Ngunit kailangan natin, alam natin, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu
para tayo ay maliwanagan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kung sa ating sarili lang, i-reject natin ito, lalabanan natin ito. Paul said in 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Naturally, we will reject the Word of God. Kaya't kinakailangan natin ang tulong niya ng banal na Espiritu, His illumining power. You see, the staff of Christ, which is the Word of God, guides us and helps us when we are wandering away to bring us back to proper path. Now, in conclusion, nakita nyo ba, mga kapatid, paano nagkakaloob ng comfort ang Diyos sa atin? Using His rod that signifies God's defense for us and that God knew us. He has numbered us. At ang kanyang staff that signifies His correction and guidance. Kaya nasabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. Indeed, the rod and the staff are comforting for us bilang mga tupa ng Diyos. And so let us be grateful. Let us be grateful that the rod and staff of Christ has provided for us to bring comfort. Nagpapasalamat ka ba kay Jesus na dinedepensahan ka niya, pinoprotectionan ka niya? When was the last time you thank Him for His protection? When was the last time you thank Him? Lord, I thank you for you knew me. Are you not thankful to God na kung ikaw ay naliligaw ng landas, ay tinatama ka at ginagabayan ka ng Diyos? When we are defenseless, He defends us. When we are wandering and lost, He keeps us in His heart. And when that time we don't remember Him, because of our rebellion, He remembers you. He keeps you safe hanggang maabot mo ang kaluwalhatian ng langit. And so, anong marapat na response natin sa katotohanan na ito? Thankfulness to God. Papuri sa ating mabuting pastol. Without His staff and rod, matagal na tayong napahamak. Let us be thankful we have His staff and rod dahil it means we are protected ng ating pastol. Ano man ang nangyayari sa ating paligid, minsan naapektuhan tayo, natatakot tayo, nangangamba. Huwag tayong matakot mangamba dahil protektado tayo ng ating mabuting pastol. Sa Kanya tayo magtiwala at sa Kanyang gabay mula sa Kanyang salita ang maging kalakasan natin at comfort natin. Let us submit also to His rod and staff. In other words, magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Magpasakop din tayo kung tayo ay tinatama ng Diyos sa ating pagkakamali. Kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos, nare-rebuke mula sa Kanyang salita, o dili kaya sa pamamagitan ng mga kapatid sa Panginoon, huwag nating patigasin ang ating ulo. Huwag nating pairalin ang ating kayabangan. Bagkus kung talagang dinidisiplina tayo ng Diyos at pinapakita niya ang ating pagkakamali, i-humble natin ang ating sarili. Maybe painful, pero para ito sa iyong ikabubuti dahil minamahal ka ng iyong mabuting pastol. But for you, my friends, what is your comfort in life? Kung wala ang rod and staff ni Jesus sa iyong buhay dahil hindi pa kayo nagtitiwala sa Kanya, ano ang comfort mo? Anong gabay mo sa buhay? Ano ang protection mo? Wala. Kundi mag-isa kayong haharapin ang buhay na ito ng walang kaaliwan na nararanasan mula kay Jesus. Kayo ang bahala sa buhay nyo.
At ito ay napakadelikadong sitwasyon dahil ang iyong pagkakaligaw sa katotohanan at kay Jesus ay tutungo sa iyo sa kapahamakan, magpasawalang hanggan sa impyerno. Ngunit ngayon, tinatawagan ka ng Good Shepherd na si Jesus. Kung talikuran mo ang iyong kasalanan, manampalataya ka tangi lamang sa Kanya, para sa iyong kaligtasan ay mararanasan mo ang kaaliwan na pinagkakaloob ni Jesus sa mga nagtitiwala sa Kanya. Merong gagabay sa iyo upang hindi ka maligaw at mapahamak. Merong poprotekta sa iyo at mangangalaga sa iyo. Matatagpuan mo itong lahat ng pagpapala ito tangi lamang kay Jesus. Siya ang pintuan sa kawan. At kung sino man na magtiwala sa Kanya ay magiging bahagi ng tupa ng Diyos na Kanyang aalagaan. Kung kikilalanin mo Siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas, maaari ka maging bahagi ng tupa ng Diyos na inaalagaan ni Jesus. Come to Christ and be saved. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa paalala sa amin through the picture of the rod and staff that a shepherd holds. Kayo din, Panginoon, bilang aming mabuting pastol, siyang nagde-depensa sa amin, nagpo-protect, who knew us, who correct us, and He even guides us, Panginoon. Wala na po kami, Panginoon, talaga na masasabi. Kulang ang mga salita, O Diyos, para pasalamatan namin Ikaw. Sobra-sobra, O Diyos, ang natanggap naming pagpapala kay Kristo Jesus. Nawa, O Diyos, ang mga pagpapalang ito ay maging enough sa amin at magtulak sa amin na maging mapagpasalamat palagi sa buhay na pinagkakaloob niyo po sa amin bilang inyong mga tupa. Do alam namin, O Diyos, na mahirap ang buhay, maraming suliranin, maraming pinagdadaanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to always remember that your rod and your staff will always be with us, even to the end of the age, until we reach glory and we will be with our Good Shepherd forever in eternity. Salamat po, Panginoon, sa paalala na ito. In Christ's name.